Ito po, nanawagan po si BP Sara sa immediate na pagpapalaya kay Tatay Digong. Itatama po natin, no? Na yung na-misquote po si BP Sara na lalaya na raw si Tatay Digong. Wala pong sinabi si BP Sara na lalaya na si Tatay Digong. Ang sinabi niya po, pangarap, parang pinagdugtong pangarap ng mga Pilipino na makauwi na si Tatay Digong. Tapos magkikita kami next week. O magkikita po sila. Magkikita po sila ni Tatay Digong sa ICC. Hindi niya po sinabi na pangarap lang po na makalaya si Tatay Digong. Hindi po sinabi ni BP Sara na lalaya na next week. Kaya medyo tatalasan po natin, no, yung ating mga napagbibintangan si BP Sara na nagpe-fake news. Hindi po mahilig mag-fake news si BP Sara. Okay, isa pa po, dyan po sa misquoted. Alam nyo talaga to si Redon, violent mind na daw. Alam nyo, mukhang bata pa naman to si Redon, pero dahil sa pamumblema niya kay BP Sara, mukhang nagiging magkasintanda na kami ni Redon. Problemado kay, dito muna tayo, mamaya na muna yan. Meron lang tayong dagdag doon sa, bakit po gustong-gusto na ni BP Sara? Meron po bang basehan, no? Si BP Sara na gusto niya nang palayain ng ICC si Tatay Digong. Ang sinasabi po ni BP Sara, sa Rome Statute po, o ang kasunduan na nag-create dito po sa ICC, ay pwede pong sa 3 kaparaanan na mapalaya si Tatay Digong. Ano po yan? Okay, according sa Rome Statute, first, na siya po ay hindi flight risk. Ang isa pong nakakulong sa ICC, pwede pong mapalaya yan kung hindi naman po flight risk. Ikalawa, he does not and will not and cannot obstruct ongoing investigation. No? Wala pong kapangyarihan si Tatay Digong na ma-distract itong kasalukuyang investigasyon ng ICC. Wala na nga po siyang kapangyarihan. Di po ba? Okay, at ikatlo, ito po, asan na ba? And whether the respondent may continue committing crimes. So, 3 lang po, no? Una, hindi ka flight risk, wala kang kakayahang tumakas. Ikalawa, hindi mo na ma-impluwensyahan yung investigasyon. At ikatlo, hindi mo na maipagpapatuloy yung krimen na ibinibintang sa'yo ng ICC under ng ICC jurisdiction. So yan pong 3 na yan, ayon kay BP Sara, pasok na pasok sa banga si Tatay Digong. Kaya nananawagan na po si BP Sara na palayain nyo na. Palayain nyo na si Tatay Digong. Lakihan nga natin. Masyadong maliit yung aking... sumobra naman laki. Naliliitan ako sa pagmumukha ko. Ayan. Parang ang layo-layo natin sa isa't isa. Okay. Punta na po tayo ngayon. Kaya ICC, sana yan po ay no? Batas po ninyo yan. Kung yung 3 po na yan ay taglay-taglay po ng isang bilanggo sa ICC, ay dapat binibigyan na siya ng interim release. So ito pong ginagawa ni BP Sara, iba na po, no? Dati pinapaubaya lang nila. Pinapaubaya lang nila yung
diskarte sa kanilang defense team. Ngayon po, nakikialam na po si BP Sara, no? Sa pamamagitan po ng pagpe-pressure, total. Nagdeklara na po yung United States of America na gusto na nilang buwagin. Nananawagan sila sa mga bansang kasapi na magsilabas na dyan. Lumabas na dyan sa ICC. At meron na nga po, 2 bansa na. Buhat po nananawagan yung US. Yung bansa pong Colombia. Colombia ba? Hindi pala. Venezuela pa. Yung bansang Venezuela at saka ngayon naman po yung Chad. Nagdeklara na po na pagkalas dito sa ICC. Okay. So sa dami po ng kaalyado ng United States of America ay inaasahan po na marami pong tatalima sa panawagan na to. No? Kakaiba po yung Pilipinas kasi po ang sitwasyon po natin, bagamat hindi tayo kasapi, nakikipagtulungan po yung ating pamahalaan dito po sa ICC. Kahit na po ikatwiran ni Auntie Claire na meron pa po tayong dapat pakikipag-ugnayan, yan po ay malaking kalokohan. Kaya nga po, tinututulan niya ng dating Solicitor General na si Menandro Guevara. At dahil dyan, tinanggal po siya sa pwesto. No? Okay. Talagang very supportive. Supportive po ang pamahalaan ni Marcos, ni Pangulong Marcos, laban sa mga Duterte. Katulad po nito sa impeachment, no? Dahil wala pong maipakita na ebidensya itong prosecution, tumulong na po ang Malacanang, pinabuksan, sila na po ang nagpabukas. Kaya nga po yung BIR records po ng mag-asawang Duterte Carpio ay bubuksan na po sa impeachment dahil po pumayag ang Pangulo ng Pilipinas. O ganyan po ka-supportive. Ganyan po ka-supportive sa yung sinasabi po ni Auntie Claire na hindi po makikialam yung Malacanang sa impeachment. Eto po, kitang-kita po natin. Kasi kung hindi po makikialam yan, hindi po niya pabubuksan yung BIR. Hindi kayo makikialam, pero nung nag-request sa inyo na buksan ng BIR, binuksan nyo. Samantalang, pwede po silang hindi makialam, let the impeachment court decide for themselves. Hindi. Gusto po nilang mapadali at mawala po yung question ng batas. Kasi po, pag yung presidente may karapatan po na pabuksan ng BIR. Kaya alam na po natin. Wag na lang po natin lokohin yung mga mamamayang Pilipino.